ang mga anghel sa pagkuha nila ng kaluluwa ng taong suwail sa kay Allah. Kanila itong bibiglain. Kanila itong uhugutin ng bigla at pabaliktad. Kaya napakasakit, sabi ng mga mufassir, ang kamatayan ng taong suwail sa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Metro Manila Imam and Preacher Association. Ang nais nating maging paksa sa maikling oras na ito, sa khutbah natin sa araw ng Jum'ah, ay ang isang pangyayari. Ang pangyayari na walang kinikilala, ang pangyayari na walang sinasanto, walang pinipili. Ito yung pangyayari na hindi kumikilala sa estado ng buhay, mayaman man o mahirap. Hindi kumikilala sa estado ng tao, bata man o matanda, lalaki man o babae, ay kanya itong mararanasan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ang ating paksa, mga kapatid, sa pananampalataya ay isang bagay o isang pangyayari na hindi pumipili sa tao. Mayaman ka man o mahirap, bata ka man o matanda, babae ka man o lalaki, o anumang klase, lahat ng may kaluluwa ay makakatikim nito. Ito ay ang talata ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang sinabi sa banal na Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Lahat ng may kaluluwa, may ruh, may kaluluwa ay makakatikim ng kamatayan. Mga kapatid sa pananampalataya, bilang tayo ay mga Muslim na sumasampalataya sa kay Allah, kabilang sa mga katuruan sa atin ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay madalas nating maalaala ang sinasabing kamatayan. At madalas sa atin ipaparimain ang sinasabing kamatayan, sapagkat sa pamamagitan na yaon ay doon natin maalaala ang kabilang buhay. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa naiulat ni Abi Hurairah, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akthiru dhikra hadimal ladhat. Dalasan ninyo ang pag-alaala sa araw ng kamatayan. Dalasan ninyo ang pag-alaala sa araw ng kamatayan, sapagkat sapat na po. Sa ibang hadis, sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapat na po na makapayo sa tao na maalaala niya yung araw ng kamatayan. Kafa bil mauti wa'idha. Sapat na sa isang tao na makapayo sa kanya, na maalala niya yung araw ng kanyang kamatayan. Sapagkat ang tao, kung naisip niya na darating ang araw na siya ay mamamatay, ay siguro yon ang dahilan na hindi siya makagawa ng kasamaan. Yun ang dahilan na siya ay magpursige gumawa ng mga mabubuting gawain, sapagkat alam niya na darating ang araw ang kanyang kamatayan. Mga kapatid sa pananampalataya, ang kamatayan na ito ay walang niisa sa atin na makakaligtas. Sinabi ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, al-mautu babun wa kullun nasi dakhilu. Ang kamatayan ay kasintulad ng pintuan na lahat ng tao
ay doon papasok. O di kaya doon lalabas. Tulad ng pintuan ng ating masjid. Lahat tayo rito naipon sa loob, ay bago tayo napunta dito, ay diyan tayo dumaan sa pinto. Mamaya, paglabas natin, pagkatapos natin magsala, lahat tayo dito sa loob, wala tayong ibang lalabasan, kundi diyan lang sa pinto. Ganon daw ang kamatayan, sabi ni Ali bin Abi Talib, radiyallahu an, al-mautu babun, wa kullun nasi dakhilu. Ang kamatayan ay kasintulad ng pintuan na lahat ng tao ay doon dadaan. Ibig po sabihin mga kapatid, darating ang araw na gusto man natin o hindi, ay darating sa atin ang araw na tinatawag na kamatayan. At ang masaklap dito mga kapatid sa pananampalataya, ay hindi natin ito maiiwasan. Qul innal mawta alladhi tafirruna min fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada. Sabihin mo, O Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na yaong kamatayan na kanilang iniiwasan. Walang gusto sa atin na gusto lumapit sa kamatayan. Ano ang palatandaan? Sumakit lang ang ulo natin, bili tayo agad ng gamot, lunas, dahil ayaw natin magkasakit. Sapagkat ang sakit ay lumalapit sa kamatayan. Sumakit lang ang katawan natin, bumili tayo agad ng lunas. Bakit? Dahil sa ayaw natin ng kamatayan. Subalit pinaalala sa atin ng Allah sa banal na Quran, Qul innal mawta alladhi tafirruna min fa innahu mulaqikum. Sabihin mo, O Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na yaong kamatayan na kanilang iniiwasan, ay katunayan ito ay inyong masasalubong. Masasalubong natin ang kamatayan. Kung baga sa paglakad ay magkasalubong kayo, hindi kayo magkasunod. Magkaiba yung magkasalubong at magkasunod. Yung magkasalubong ay habang patagal ay papalapit na yung araw ng pagsalubong ninyo. Tulad ng magsalubong na naglalakad. Ganyan po ang kamatayan, mga kapatid. Habang umiikot ang bawat araw, araw-gabi, ay kasintulad ng paa na naglalakbay. Kaliwat kanan. Ganyan din po ang ikot ng buhay natin sa paglipas ng araw at gabi. Araw-gabi, at hindi natin mamamalayan al-mautu bagtatan, na ang kamatayan ay bigla pala nasalubong natin. Mga kapatid sa pananampalataya, subalit ang paliwanag ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang mautak na tao ay yung bang taong kanya itong pinaghandaan ang araw ng kanyang kamatayan. Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wal-ajizu man ittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allahi al-amani. Ang mautak na tao, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay yung bang tao na alam niya ang estado ng kanyang buhay. Al-kaisu man dana nafsahu. Alam niya ang estado ng kanyang buhay. Una, alam niya na tanggap niya na darating ang kanyang kamatayan. Kaya niya ito pinaghandaan. Alam niya na sabi na papatanda na ako. Alam niya na sabi niya may mga apo na ako. Wala na itong patutunguhan, kundi inaantay ko lamang ang araw ng aking kamatayan. Wa amila lima ba'da al-maut, subalit ang taong mautak ay alam niya ang estado ng kanyang buhay at kanya itong pinaghandaan. Gumawa siya ng mga mainam na gawain, mga kaaya-ayang gawain para sa araw na pagharap niya sa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, maari natin sabihin na hindi marapat natin
takot ang kamatayan sapagkat hindi natin ito maiiwasan. Subalit bilang tabi'a, natural sa tao na matakot sa kanyang kamatayan. Subalit, ang kamatayan, mga kapatid sa pananampalataya, ay awa sa mga taong mabait at masunurin sa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kamatayan ay awa sa mga taong masunurin at sumampalataya sa kay Allah. Bakit? Ito ang dahilan upang makamit natin ang mga biyaya ng ating paghihirap. How many years tayo nagsasala? How many years tayo nag-aayuno? How many years tayo nagsumikap sa mga gawain kaaya-aya sa kay Allah? Paano natin makakamit ang gantimpala? Sa pamamagitan ng pagkat sa araw ng ating kamatayan. Ano ang sinabi ng Allah sa banal ng Quran? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurahum. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz. Katunayan, kayo ay pinapatikim ng kamatayan. Upang sa ganon ay makamit ninyo ang gantimpala ng inyong mga gawain. Kaya sinabi natin na ang kamatayan ay awa sa mga taong sumunod sa kay Allah. Awa sa mga taong nagsumikap sa mga gawain na kaaya-aya sa kay Allah. Paano natin makuha ang gantimpala ng ating pagsala? Maliban kung ito ay daraan tayo sa kamatayan. Subalit ang mga taong suwain, ang mga taong sumuway sa kay Allah, ay ultimo sa kanilang kamatayan, ay paghihirap ang kanilang tinatamasa. Sa pagkuha pa lang ng ating ruh, ang ating kaluluwa, ay magkaiba na ang taong sumampalataya sa kay Allah at ang taong suwail sa kay Allah. Ang taong sumampalataya sa kay Allah ay sa pamamagitan ng paghila o paghugot sa kanyang kaluluwa ay hindi niya ito naramdaman ang sakit o hapdi. Sapagkat darating sa kanila ang mga anghel, mga banal na mga anghel upang linlangin at hindi niya ito lubos maramdaman ang hapdi at sakit ng paghugot sa kanyang kaluluwa. Sinabi ng Allah sa Surah Al-Fussilat, Innal ladhina qalu Rabbuna Allah, thumma istaqamu, tatanazzalu alayhimul malaika. Ang mga taong sumampalataya sa kay Allah, sa oras na kanilang kamatayan, ay palit-palit bumaba sa kanila ang mga banal na anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala upang linlangin ang tao na yun na sumampalataya sa kay Allah. Ang kanilang sinasabi sa taong namamatay, La takhaf, alla takhafu, huwag kayo matakot sa inyong paruroonan. Wala tahzanu, at huwag kayo mamroblema sa inyong pamilyang naiiwan. Nahnu awliyauhum, sapagkat kami ang kasama nila. At doon kayo mapupunta sa paraiso na pinaghanda ng Allah. Nililibang nila ang taong magsakaratal maut, ang taong maghihingalo upang hindi niya maramdaman ang sakit at hapdi ng pagkuha sa kanyang kaluluwa. Subalit ang taong suwail sa kay Allah, sa oras pa lang ng kanyang kamatayan, sinabi ng Allah sa Suratul Nazi'at, وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. Ang mga anghel, sa pagkuha nila ng kaluluwa ng taong suwail sa kay Allah, ay kanila itong bibiglain. Kanila itong uhugutin ng bigla at pabaliktad. Pabaliktad. Kaya napakasakit, sabi ng mga mufassir, ang kamatayan ng taong suwail sa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, marapat na ating paghandaan
ang araw ng ating kamatayan sapagkat ito'y isang paglakbay na wala nang balikan. Ito'y isang paglakbay na wala nang balikan. Kaya marapat nating paghandaan. Ang tao, kanyang pangungugali, kung siya ay maglakbay sa malayong lugar, ay paglalaanan niya ito ng mga samut-saring baon. Naglalaan ng salapi, naglalaan ng pera, naglalaan ng pagkain, naglalaan ng kanyang mga damit, kanyang pangangailangan, sapagkat alam niya na mayroon siyang pupuntahan na malayong lugar. So ano pa kaya mas karapat dapat paghandaan? Ang tunay na paglalakbay, ito yung kamatayan na paglalakbay na wala nang balikan. Paglalakbay na hindi lang sa abroad, hindi lang sa international, kundi pang kabilang buhay na paglalakbay. Ang taong naglalakbay dito sa mundo, ay kung siya'y kinapos ng baon, maari pa niya matawagan ang kanyang pamilya, kanyang asawa. Sabi niya, mahal kong asawa, kinapos ako ng baon, naubos yung pera ko, naubos yung baon ko, wala na akong budget, wala na akong makain, padalahan mo ako. Nandito ang mga remittance, nandito ang mga remittance upang padalahan mo ako, kinapos ako ng baon. Subalit kapatid sa pananampalataya, kung ikaw ay kinapos ng baon sa kabilang buhay, matawagan mo bang asawa mo? Sabi mo, Mrs., nagkulang ako ng sala. Mrs., kulang pala yung pag-ayuno ko. Mrs., hindi pala tayo nakapagtsaka. Mangyari pa ba yun? Hindi na po. Kailanman ay hindi na po mangyari, mga kapatid sa pananampalataya. Maliban lamang yung mga tao na ang kanilang naiwan dito sa mundo ay ang mga bagay na patuloy dumarating sa iyo ang gantimpala. Kahit namatay na yung tao, kung sakaling short siya sa baon, ay may pagkakataon siya na makalikom ng kanyang baon sa paglakbay niya sa kabilang buhay, kung ang naiwan niya ay ang mga gawain na patuloy ang gantimpala darating sa kanya. Ano po yun, mga kapatid sa pananampalataya? Sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa kanyang isang hadith, "Idza mata ibnu Adam inqata'at 'amalu." Kung mamatay na ang tao, ay maputol na ang lahat. Hindi na siya makapagsala, hindi na siya makapag-ayuno, hindi na siya makapag-hajj. Naputol na lahat. Wala na siyang inaasahan na gantimpala, kundi ang tanging nagawa niya lang noong buhay pa siya. Liban lamang sa 3 bagay na ito. Sa ibang riwaya, 3 bagay. Sa ibang riwaya ay 7 bagay. Doon tayo sa 3 bagay. Una, ay waladun salih. Sadaqatun jariyah. Kapag ikaw ay nakaiwan ng sadaqa jariyah, ibig sabihin ng jariyah, ay patuloy darating sa iyo, patuloy pinapakinabangan ang sadaqa mo. Halimbawa tulad ng ating pangangailangan sa masjid. Ikaw ay nakaambag ka sa pangangailangan ng masjid. Kahit ikaw ay patay na, habang ginagamit yung masjid na yon na mayroong kang naiambag, ay patuloy sa iyo darating ang gantimpala. Parang patuloy sa iyo dumating ang remittance. Patuloy sa iyo darating ang remittance kahit ikaw ay nasa kubur na. Maraming tao na kulang ang kanyang baon sa libingan, subalit nakadami ito. Bakit? Naipon niya, nalikom niya dahil sa may naiwan siyang amal na jariyah. Mga gawain na patuloy ang kanyang gantimpala. Bago ka napunta sa libingan, may naiwan kang moski na may naiambag ka doon. Itong sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, palawakin lang natin ang hadis ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man bana masjidan." Sino ang magpatayo ng moski, ay gagawaan siya ng Allah, papatayuan siya ng Allah sa bahay sa paraiso na privacy para sa kanya, VIP para sa kanya, ay hindi lang ang kahulugan ay yung bang kaya mo magpatayo ng buong moski. Hindi lang yun.
Kasi kung yun lang, paano na yung mga taong may hirap, hindi kaya magpatayo? Subalit, ang kanyang malawak na kahulugan, mga kapatid, ay sa isang hadis, sa ibang riwaya ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man bana masjidan kamafkhasi qatatin, banallahu lahu masjidan fil jannah." Kung sino man ang tao na nagpatayo ng moske na kasing liit ng kulungan ng ibon, kamafkhasi qatat, kasing liit ng kulungan ng ibon. Sa madaling salita, wala naman moske na kasing tulad ng kulungan ng ibon. Paano yun magagamit? Subalit ano ang kahulugan ng hadis na yaon? Ibig sabihin, nakaambag ka lang sa pangangailangan ng moske ay sa pamamagitan ng iyong pag-ambag, sa iyong pagtulong, ay papatayuan ka ng Allah ng bahay sa loob mismo ng paraiso. Ibig sabihin, bukod pa sa pinapasok kanya sa paraiso, ay mayroon doon VIP na bahay, VIP na kwarto na para sa'yo dahil sa ikaw ay may naiambag sa moske. Mga kapatid, sa pananampalataya, yun ang pinuri ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, na mautak na tao ay yung bang tao na kanyang pinaghandaan ang kanyang kamatayan. Kung umasa lang tayo sa ating mga ibada nung buhay tayo, ay maari kulangin. Umasa lang tayo sa mga ibada na nagawa natin nung buhay tayo, ay maari kulangin. Bakit? Iilan sa atin ang kailan lang nagsimula mag-ibada? Iilan sa atin na may edad na bago nagsimula magsala, mag-active magsala. Subalit kapag ang naiwan natin yung mga gawain patuloy, ang kanyang gantimpala ay tulad ng ating sinabi, na iilan ang mga tao na kulang ang kanilang nagawa na kabutihan noong buhay pa sila. Subalit ito ay dumami nang sila ay nasa kubur na. Bakit? Nakalikom sila ng mga gawain na naiwan nila dito sa mundo noong sila ay buhay pa, na ang mga gawain na yon ay patuloy dumarating sa kanila ang gantimpala, tulad ng pagbibigay ng as-sadaqa al-jariyah. Mga kapatid, sa pananampalataya, ang ating punto sa ating khutbah na ito ay una, dalasan natin ang pag-alaala sa araw ng ating kamatayan. Pangalawa, ay sikapin natin na marami tayong magawang bilang baon natin sa araw na tunay na paglalakbay. Yun yung araw ng ating kamatayan. Hingin natin sa kay Allah na hindi niya tayo kunin, liban tayo ay kaaya-aya sa Kanya. Tayo ay minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha, wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb, fastaghfiruhu innahu huwal ghafur.